Siyam na yugto ng impyerno, Part 2. Ayon kay Dante na ang impyerno, bukod sa lugar ng pagdurusa at walang katapusang kaparusahan at kahirapan, ay mayroon pang iba't ibang yugto na daraanan. Ikukwento ko po sa inyo, mga katinagalog ko, ang Dante's Inferno, Part 2. Isa pang yugto sa ikapitong bahagi ay ang kahahantungan ng mga tao na hindi nakayanang labanan ang hamon ng buhay at sila ay nagpasya na bumigay. Tapusin na ang lahat. Sila ay ginagawang puno na walang hugis, tila batuod na nagkanda balu-baluktot. Mapapabilang sila sa kagubatan na nakakatakot. Sa kanilang mga sanga ay walang kahit na anong yayabong na bunga. Sa halip ang tanging nakalalasong tinik lamang ang doon ay matatagpuan. Sa mga punong ito, mamumugad ang halimaw na ibon na siyang kakain sa kanilang mga dahon. Magdudulot naman ito ng walang katapusang sakit sa puno ng kaluluwa. Sa gubad na ito, namumutawi ang walang katapusan na panaghoy. Ang ikatlong parte sa ikapitong yugto ay ang lambak ng masamang buhangin. Ang mga makasalanang kaluluwa ay nakalubog naman sa napakainit na buhangin. Sila ay pinauulanan ng apoy. Dito inilalagay ang mga kaluluwa na nagsalita ng masama laban sa amang lumikha. Sa nag-aapoy na buhangin sila ay nakahiga. Ang iba ay pinauupo sa nagbabagang apoy. Walang katapusan na sila ay doon ay paulit-ulit na susunugin. Ang ikawalong yugto ang bundok ng Malbolger. Sa yugtong ito ng impyerno ay nakalaan naman para sa lahat ng mga uri ng manloloko. Ang bundok na ito ay nahahati sa 10 iba't iba na mga butas. Ang unang butas ay para sa mga nang-akit ng kapwa upang makuha nila ang kanilang makasariling mithiin. Dito ang mga nagpaparusa ay mga demonyong mabalahibo na gawa sa tinik ang sungay ang buong katawan. Sa ikalawang butas ay para naman sa mga mambobola, mga matatamis na mga dila na ginamit upang makapanakit ng kapwa. Sila ay walang katapusan na nakalubog sa dumi ng tao at ng hayop. Sa ikatlong butas naman ay ang mga nanuhol sa mga kapwa upang mapagtakpan ng kanilang kabuktutang nagawa sa kapwa. Sa lugar na ito, sila ay nakabaon sa buhangin ng nakapatiwarik. Ang kanilang paa ay nagsisilbi bilang mga kandelabra. Sa lugar ding ito matatagpuan ang mga nagbebenta ng kaligtasan. Nangako sila noon na sila ang magiging daan tungo sa kaligtasan sa tamang halaga na dapat ay bayaran sa kanila. Sa ikaapat na butas naman matatagpuan ang mga taong nagsabi na may kakayahan sila na mabatid o makita ang hinaharap. Ang kapangyarihang tanging Diyos lamang ang nakaalam. Sa lugar na ito nakapalupot ang kanilang mga leeg at nakabaliktad ang kanilang mga ulo habang sila ay walang katapusan na tumatangis. Sa ikalimang butas naman ang mga korap na mga kaluluwa ay pinakukuluan sa kumukulo na asupre. Sa oras na sila ay magtangka na umahon, inaatake naman sila ng mga demonyo na doon ay nagbabantay at sila ay muling ibababad sa kumukulo na asupre. Sa ika-6 na butas naman ay nakalaan para sa mga epokritong mga kaluluwa. Sila ay mga nakasuot ng magagarang damit, ngunit ito naman ay kasing bigat ng mga bakal. Sa butas na ito matatagpuan ang pari na si Sisyphus, ang pari na nagpayo na dapat ay ipako si Hesukristo sa krus. Sa ikapitong butas ng bundok matatagpuan naman na ang mga mangkuumit. Sila ay inaatake ng mga ahas. Inuumit ng ahas ang kanilang itsurang tao. Kaya naman dahan-dahan sila ay nagmumuka na halimaw. Sa ikawalong butas naroroon ang mga kaluluwa ng mga masasamang tagapayo. Doon sila ay sinusugba dahil sa kanilang maling pagpapayo nang siyang naging dahilan ng kapahamakan ng kanilang mga pinayuhan. Sa ika-9 na butas ng bundok ng Malbolger, matatagpuan ang mga kaluluwang mapangsulsul. Sila ay paulit-ulit na ginagamitan ng matalim na armas ng mga demonyo. Sa butas na ito matatagpuan ang mga taong naging dahilan ng pagkawasak ng pamilya at pagkakaibigan. Sila ay ang gumatong upang magkahiwalay
ang tahanan ng Diyos sa lupa. Sa huli at ang ika-10 butas ay matatagpuan na ang mga namimeke. Ang kanilang kaluluwa ay balot ng lahat halos ng uri ng sakit at mga salot. Ang mga sakit at peste ay depende sa bigat ng kasalanan na kanilang ginawa at mga bagay na pineki nila na naging sanhi naman ng kapahamakan ng iba. Sa ika-9 at huling yugto naman ng impyerno, ayon kay Dante, ay ang lawa ng pighati. Tinatawag ang lawa na ito na Angkocitus. Ayon kay Dante na taliwas sa ating inaasahan, ang pinakamalalim na parte ng impyerno pa ay ang pinakamalamig. Ang huling bahagi ng impyernong ito ay malamig dahil walang hanggan ang pagpapagaspas ng pakpak ng dating anghel na si Lucifer. Sa matigas na lawang ito, tanging ilang bahagi lamang ng katawan ng mga traidor ang makikita. Sa lugar na naninigas ang mga luha ng may mga sala habang sila ay patuloy na tumatangis sa kawalan ng pag-asa. Ang mga traidor na ito ay nahahati sa 4 na mga uri. Yaong mga nagtraidor sa sarili nilang pamilya, yaong pinagtaksilan ang sariling lupang sinilangan, yaong mga tinraidor ang kabutihan na sa kanila ay ipinagkatiwala, at yaong mga nagtaksil sa kanilang pinaglilingkuran. Sa kalagitnaan ng ika-9 na yugto ng impyerno, naroon si Satanas, ang pinagmulan ng sala ng katraidoran. Ang unang nilalang na nagtraidor sa Diyos Amang lumikha. Doon kanyang paulit-ulit na nilalamon ang 3 sa ikinukonsidera na pinakatraidor sa kasaysayan ng sangkatauhan. Walang iba kung hindi si Judas, si Brutus at si Cassius. Ang lahat ng ito ay nasilayan at nalampasan ni Dante at ni Virgil. Saka naman nila nadaanan ang lagusan papunta sa purgatorio, na siya naman pong tatalakayin natin sa susunod na segment natin, mga katinagalog ko. Alin po sa tingin ninyo ang pinaka nakakatakot sa kwento ng Dante's Inferno? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.